number siya? Taas natin yung mga kamay natin sabay-sabay. Number 3. Hindi ko makita ang lahat. Dapat lahat. Pati dyan sa likod. Anong number sa kanya? Number 3. Smart. Ibig sabihin, silang para kay? Hindi ko kayo marinig. Silang para kay? Balubad para kay? Santol para kay? Silang Cavite para kay? Eto na, sabay-sabay natin siyang salubungin at bigyan ng pagpupugay. Natandaan niyo ba kung paano yung palapa? Sabay-sabay ha? Eto na, ang susunod na vice-alcalde ng Silang Cavite, Vice Mayor Kidlat Chris Reyes! Mas malakas sa palapa! Thank you, Randy. Sobrang ano na. Ang susunod! Yeah. Alam mo, lalaban ako ng boxing eh. Parang lalaban ng boxing. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Ayan, isa pa ka? Hi! Ayan, gising na gising pa ang mga taga-Santol at Barangay Balubad. Siyempre, bago po ako magpatuloy, gusto ko muna po magpasalamat sa ama ng Barangay Balubad kay Kapitan Larry Dumasig. Palakpakan po natin siya. At siyempre po, dito sa aking kaibigan, sa SK Chairwoman ng Barangay Balubad. At sa mga kagawad po, mga BHW, sa mga tanod at justices ng ating Barangay Balubad, maraming salamat po sa inyo pong pakikisa para po maging maayos po itong ating event ngayong gabi. Ganoon din po sa aking giant, ang kapitan po ng Barangay Santol. Palakpakan po naman natin. Ayan. Ako po'y magkakaroon ng chance para kayo'y makilala at ako po'y makilala nyo din naman. Alam niyo po, marami po akong kamag-anak dito sa Barangay Balubad. Unang-una po, ako po ay apo ni Dominga Panpan Reyes. Sino po yung mga panpan dito? Wala, yata yung mga kamag-anak ko. So yung pong si Kapitan Cap Mention, no? Yun. Cap Mention, uncle ko po siya. Tapos si Kapitana Susi naman po, tiyahin ko. Kasi po yung tatay ni Kapitana Susi at ang lola ko ay magkapatid. Si Aurelia Ortiz Bawar. Siya po ang nanay ng aking ama. So tutuloy-tuloy ko na po, no? Bago po ang lahat, ako po si Kapitan Chris Reyes, ako po si Kidlat, ang kapitan ng Barangay Binuso, at kasalukuyang ABC President ng ating bayan. So pag sinabi niyo po ABC President, ako po yung presidente ng lahat ng mga kapitan dito sa bayan ng Silang. Kaya kung ang mga kabarangay po natin ay nirereklamo po kayo sa kapitan, ang kapitan naman po inireklamo sa akin at mga kagawan. No? Pero hindi naman puro reklamo. Siyempre, sa amin din po, binibigyan po namin ng parangal ang magagaling na kapitan at magagaling na mga kagawan sa ating bayan. So sino nga po ba si Kapitan Chris Reyes o tinatawag nilang Kidlat? Nagsimula po ang aking political career taong 2007 nang una po ako mahalal bilang barangay chairman ng Binuso. Kasabay ko po noon dito sa Barangay Balubad ay si Kapitan Lardy Yaya. So ako po ay 29 years old lamang nung nagkapitan po ng Barangay Binuso. Noong 2018 po, nahalal muli ako bilang barangay captain ng aming nayon. At naalala niyo po, noong 2020, nagkaroon po tayo ng mamagat na mga solidarity. No? Yan yung po mga crisis natin, dalawa po yan. Isa ang pagputok ng Taal Volcano, na alam ko naman, ang barangay nyo at ang Barangay Santol at ang Binuso ay isa sa naging shelter ng ating kapitbayan na Tagaytay. Siyempre, lahat po naapektuhan, kanya-kanya po tayong toma doon para naman bigyan natin ng tulong ang mga taga-Tagaytay at sa po din naman ang barangay po sa nagkukup ko sa mga taga-Tagaytay. Alam niyo po sa isipin niya, natuto po ako at yan po ang nakikita ko ngayon sa ating bayan. Lahat kami, di po ba, nakakako ng kung ano-ano,
Pero parang nakalimutan po ng ating pamahalang bayan ang food security. Ano po yung food security? Meron na po ba kayo nakita mga politiko na nangako tungkol sa food security? Eh di ba lagi nang ipapangako sa atin pagtaas ng pension ng mga senior citizens? Pagbibigay sa PWD, pagbibigay sa solo parent, infrastructure. Eh paano na ang food security natin? Eh paano sa hindi inaasahang pagkakataon dumating na naman ng ganyang klase ng pandemya? Paano natin papakainin at bubuhayin ang lahat ng mamamayan dito sa bayan ng Silang? Dapat po, ang isang politiko ang iniisip ay ang future ng bayan at ang future ng lahat ng mamamayan sa ating bayan. Dapat natuto na tayo. Maganda na po yung nangyari sa atin. Tayo naman po ay dumanas po ng ating krisis through pandemic. Pero hindi yan dapat maging hadlang upang magplano tayo ng tama para sa hinaharap. Kung sakaling dumating muli yan, eh meron po tayong pagkukunan at hindi na po tayo magmumukhang kaawa-awa. Hindi na po natin kailangan magpalimos na maglalabas kayo ng timba sa kalsada, bibigyan kayo ng 2 kilong bigas na kulay dilaw. Ano bang brand yun? Alam nyo sa amin sa Biluso, hindi rin nakain ng NFA ang mga taga-Biluso. Sanay po sila ng sinangdomeng. Kaya ako may regalo sa inyo mamaya, hindi lang sinangdomeng, super pa. Super sinangdomeng. Dahil alam niyo po, siyempre gusto ko po, kung ano man ang kinakain namin sa pagkainan, dapat kinakain ng bawat naninirahan dito sa ating bayan. Bakit ko po laging pinagtutuunan ng ating food security? Dahil di po ba nakakabahala? Paano kung wala na po tayong mabilhan ng bigas sa panahon ng pandemya? Saan kayo kukuha? Saan kukuha ang gobyerno kahit siguro NFA wala tayo? Dapat pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno ang food security. Dapat dinalagay pa rin ang gobyerno natin na magkaroon tayo ng tamang mga taniman ng mga halaman. Kung mapapansin nyo, lahat na lang ng agricultural na lupa natin, i-convert natin sa subdivision. Ang lahat po ng mga nagsasaka, nawawala na ng sakahan. Bakit naman gaganahan na magsasaka? Meron ka ng sakahan, meron ka ng ani. Wala nga naman pagdadala at pagbebentahan ng mga inani. Bakit? Dati naman po, kung kami nagbubukid, kung kami aani, meron kaming palengke na pagdadala ng mga pilya, ng mga santol, lahat ng pananim na inaani, nadadala po namin yan sa palengke dahil meron pong mamimili. Ngayon, bakit hindi na nagsasaka ang mga tao? Dahil hindi nila alam kung saan dadalhin ang kanilang mga anin. Alam niyo po mga kababayan, huwag po tayong masyadong tumingin sa lagi sa kasiyahan. Matuto po tayo dapat sa mga nangyari sa ating buhay dahil ng pandemya, meron na po naging mahalaga po ba yung mga concert? Di ba nagbuka tayong kaawa-awa ng pandemya? Para po sa akin, yan ay isang napakalaking usapin. Para po naman, ang ating pong gobyerno ay magplano ng tama para sa ating kinabukasan. Hindi na lang kami laging makakako sa inyo, pasasayahin namin kayo, dadagdag lang namin to. Eh paano pag dumating ulit ang pandemya? Nganga na naman tayo? Isip sa aking mga kasamang mga barangay. Ang bawat barangay nila lagi na lang umaasa sa mayor. Ang bawat kapitan, takbo sa mayor. Tama ba mga kapitan? Bakit? Kailangan nilang ng project. Bakit ang Biluso? Kahit walang mayor, kahit walang gobernador, maganda ang programa. Dahil alam ko kung saan kukuha ng tamang pondo para dalhin sa aming barangay. Ang Biluso po ay nakakakuha ng 100 million taon-taon galing sa nasyonal at kaya po napakaganda ng lahat ng aming kalsada. At kung sakali po na ako'y sasamahan nyo sa laban ito para sa ating bayan, yung 100 billion ay gagawin kong 500 billion, itutulong natin sa mapipili yung maging mayor. May napili na po ba kayong mayor? Po? Kung wala man at meron man, basta po ang promise ko sa inyo, tutulungan natin kung sino man ang mapipili yung mayor ng ating bayan. Ano yung tulong na gagawin ko?
Bibigyan ko ang mayor ng 500 billion taon-taon para gamitin niya yan sa infrastructure, para naman ang pera ng ating bayan, gagamitin niya na lang sa social services. Ano yung mga social services? Yung mga tao, yung mga senior citizen na hindi nakakakuha ng pension, maidadagdag na yan ng mayor. So, kaya ko po nagdanais tumakbo bilang vice mayor ng bayan. Dahil naniniwala ako, kailangan kong tumulong sa ating alkalde, sa ating bayan, sa pamamagitan ng ating kakayahan kung paano magdadala ng pondo sa ating bayan. Tingin ko, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bayan ng Sinang. So, hindi po ako tumatakbo dahil gusto ko lamang maging vice mayor. Ano mo bang meron sa vice mayor? Pag wala kayong kakayahan magdala ng pondo sa vice mayor, ano ba naman ang vice mayor? Ang vice mayor po ay ang dapat nagbabalakas ng ating budget. Secondly, dapat yan ang nagpoprotekta sa lahat po ng mga pag-aari ng bayan ng Sinang. Ano yung pagpoprotekta ang sinasabi ko sa inyo? Di po ba ang ating water district ay napunta sa prime water? Bakit mapunta yan? Hindi naman pwedeng mapunta yan dahil gusto lamang ni nanay. Yan ay napunta dahil sinusugat at sinakayunan ng sangguniang bayan. Sinusugat at inaprubahan ng vice mayor para makipagkasundo ang ating mayor at mangyari ang lahat ng bagay na yan. Sa akin lang po, hindi po ba kumikita ang ating water district para natin ibigay sa ibang tao na namumuhunan? Kumikita po ang ating water district, pero hindi ko po malaman ang dahilan. Ang kaya ko pong ipangako sa inyo, puprotektahan po natin kung ano ang meron ng ating bayan at dadagdagan pa po natin para naman maging mas maunlad ang ating bayan.